Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat, nasan man kayo, nagbabiyahe, nagko-commute, nagdadrive ng sasakyan, ano pa ba? Nasa Grab, nasa Joyride, sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon mga ka-airsoft. Okay? Ngayon po, review and unbox po tayo ng unit ng ating ka-airsoft, Gajir Galib, taga Lambayong Street, Holosulu. Okay, grabe, ang layo ng mararating ng unit natin ngayon, no? Madalang ako magkaroon ng customer, ng client dito sa lugar ng Holosulu, no? Ngayon, Lambayong Street, Holosulu, sorry. Gajir Galib Busbus, Lambayong Street, Holosulu, Gasak Drive. Okay, no? Yung unit ng ating ka-airsoft is nung una, sandali, ano to? Okay, this is a Glock 17. Nung una, ang unit na pinapangarap, nire-request nila is the Glock 17. Okay, so yan, makikita nyo rin, nandito rin yan sa harap. May audio tayo? Mga airsoft, comment nyo nga kung okay ba, kung loud and clear yung audio natin, no? Kasi gumagamit tayo ng mic ngayon para may noise cancellation. Meron kasi akong pinapagawa sa labas, nagka-grinder sila, nagwe-welding. So, paki-comment na lang po kung okay yung audio natin, kung maliwanag. Ayan. Sana maliwanag, sana naririnig nyo. Okay? Yun nga, tulad ng sabi ko, madalang ako magka-airsoft, magkaroon ng customer dito, ng client dito sa Holosulu. Okay? Itong unit na to is pangregalo. So, pangregalo, look pa, so yung sandali itong Glock 17, alisin mo. So, naghahanap sila madam ng something na pwedeng ipangregalo dun sa anak. Yung anak nila is a 12-year-old kid. Grabe, no? Napakabata, no? Grabe, sa panahon ngayon, grabe. Kasi ako nung maliit ako, actually, hindi naman ganito yung mga laruan ko, no? Kailan lang rin ako nakapaglaro ng airsoft nung kahit pa paano, nung nagkakaya, kumbaga, kaya na, no? Pero way back nung maliit ako, hindi talaga kaya, no? Anyway, yung unit nila is a 2011 high kappa. Okay, this unit is masasabi natin na na malakas, solid, reliable. Okay? Ang unang unit nila is Glock only. So, syempre pinaliwanagan natin para at least yung expectations nila regarding sa unit alam nila, no? Ayaw naman natin na pagdating ng unit kasi panregalo, syempre pag panregalo tapos bata pa yung gagamit, so ang tendency kailangan maabot natin yung paano ba sabihin to, maabot natin yung expectations, di ba, ng bawat ka-airsoft, no? Yun naman ang goal natin dito sa Bigman is maibigay at maabot yung expectations ng bawat ka-airsoft para syempre kahit paano gumanda at umayos yung airsoft experience ng bawat isa. Okay? So, ngayon ipag-compare na rin natin, no? Ito, yun is Sir Gajir Galib. Tapos, yung isang unit na yung isang unit na ide-demo yung test fire natin, unit naman ating ka-airsoft na si Sir Carl Villegas of Umingan, Pangasinan. So, ito norte to, no? Norte. So, yung isa naman is part ng Mindanao, o Holosulu, no? Okay, inaayos lang ni Lucas, inaalis lang niya yung mancha nung masking tape, no? Ipapakita ko sa inyo yung difference ng Glock, yung unang napili ni Sir Gajir Galib at saka versus doon sa pangalawang unit, no, ng ating ka-airsoft na si Sir Carl Villegas of Umingan, Pangasinan. Magkaibang to mga ka-airsoft, no? Magkaibang unit, magkaibang sabihin natin magkaibang pamilya.
no? Yung isa, 2011, ito yon. Yung isa, Glock, no? Ang 2011 is caliber 45 replica, while the Glock is a 9mm replica. Ibig sabihin, lahat ng Glock is 9mm. Okay? Wala pa ba? Tagal. Dali, nag-aantay na yung mga ka-airsoft natin. Parang mahihina naman. Parang mahihina. Ganito lang ba talaga kalakas? O mahihina lang talaga yung iPad? Hindi ba na-adjust yung volume? O kailangan medyo ilapit ko? No? Mga airsoft, pa-comment nga, loud and clear po ba yung audio natin? Parang nahihinaan kasi ako eh. Parang ang hina ng dating. Lapit ko sa bibig ko, no? Ano natin, adjust natin to. Hindi lang, ha? Lapit natin yung mic. Yan, lapit ko na. I just hope na sana mas maliwanag, no? Okay, so itong makikita nyo rito mga airsoft, this is a Glock. Ang Glock, masasabi ko sa inyo, lagi ko sinasabi, normal sa Glock na plastic lang ang baba. O mahina lang talaga to iPad? Mahina lang talaga. Sige. Normal na ang Glock is plastic ang baba. Sabi nga, hard polymer. Hindi naman totally yung plastic na mabilis na malutong. Okay? Ito, hard polymer itong babang parte. Hard polymer. Ibig sabihin, pag hard polymer, hindi po siya metal, no? Kasi, kaya ako nililinaw to, kasi may ka-airsoft kami na taga Toledo, Cebu, no? So, nagpa-ship siya sa amin ng Glock, actually 3 piraso. Ngayon, nagulat siya, bakit daw magaang? Bakit daw hindi metal? Tinutok-tok pa niyang ganun. Tinutok-tok pa niya. Siguro yung bossing natin is hindi irregular na nanonood ng mga vlog, di ba? Ang Glock kasi, sa totoo lang, wala naman kasing full metal na Glock. Wala pong Glock na nilabas na metal mula ulo hanggang baba. Lahat po ng Glock, ang lower part is hard polymer, then the upper part is the metal, at saka yung internals niya. Okay? Siguro yung ka-airsoft, hindi lang siya nanonood ng daily vlogs natin, kaya hindi siya aware. Pero yun nga, medyo hindi naging maganda yung expectations niya. Kasi ang expectations ng ka-airsoft is full metal. Kaya po nililiwanag ko, ha? Kasi ganito kasi ipangre-regalo kasi to. So kung ipangre-regalo sa isang 12-year-old, taas mo, parang ang lamig ng aircon, sandali nga. May kaya mo bang itaas ng konti nasa loob? Yan. Nakatutok sa akin eh. Ito pang isa. Sige, kung kaya mo sumpitin lang. O, huwag mong gagalawin yung ano. Yan. Yan, okay. Yun, okay na. Yun, no? Yun nga, mga karsa, pasensya na po, no? Inayos ko lang to para maging matagal-tagal kasi itong live ko, no? Okay, pangregalo po ito. Okay, ito po is hindi pangregalo, pang-personal ng unit natin. Okay, ito, ipakita ko yung difference. Kung makikita nyo, magkaparehas sila ng size. Okay, it is because itong unit na to is a 4.3 2011. Meron pong 5.1 na 2011, pero itong unit na to is just a 4.3 2011. So, mas maliit siya, halos kasi same size ng Glock, pero hindi sila magkaparehas ng lakas. Okay? This is a 2011, nagmula sa family ng caliber 45. Nagmula sa 1911. And this is a 9mm replica. So, don't expect na ito nung Glock kasing lakas ng 2011. Talagang mas malakas ang 2011 kumpara mo sa Glock.
Okay? Ayan. Nilinaw ko lang naman po. Wala naman ako ibang intensyon. Ang gusto ko lang malinaw dun sa ka-airsoft natin. Okay? So, this is a 2011. What is good and special about this? Itong unit na to, kasa natin, ilak natin manually. Since pang regalo, talagang loaded na loaded siya. Number 1, okay? Itong unit na to is naka-fine tuning and naka-trigger job na plus naka-hammer protection pad pa. Tatlong upgrade, ikinarga, inilagay dito sa unit na to para how do you call this? Para mas maging reliable siyang gamitin. Okay? Itong unit po na ito is masasabi natin na, sandali, okay na ba lahat ng pistol? Ayan. Ito pong unit na to is masasabi natin na talaga naman malakas. Tapos may piyesa kung sakaling magkakaproblema kasi Tokyo Marui spec to. Okay? Out of the box yung unit naka front sight, hindi siya optic, and naka rear sight na adjustable rear sight. Both of the sight are adjustable. Pwede mong i-adjust sa sight mo, kung ano man sight mo, 3 o'clock, 9 o'clock, 1 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, bahala ka. Nasa sa'yo yun, no? Itong unit na to, full metal mula ulo hanggang baba, meron siyang beaver tail. Itong beaver tail na to, you need to press this with your palm. Kailangan ma-press mo to para mag-fire. Without pressing this, hindi po siya magpa-fire. Okay? Ang unit, pag 2011, hindi nilalaro-laro ng pinipindot-pindot ng kung ano-ano nang hindi mo naman siya gagamitin. Okay? Kasi may wear and tear, masisira yan. Itong unit na to, mga ka-airsoft, is equipped with a adjustable trigger at saka ambidextrous na safe. Ayan. Pag pinasa mo, pwede mong i-safe using your right thumb or pwede mo rin i-access yung safe using your left thumb. Ayan. Napakaganda nito, nitong unit na to. Especially doon sa gagamit is a 12-year-old lang. Okay? Ayan. Hello kid, kung nanonood ka, panoorin mo ng buo itong demo and test fire natin para malaman mo kung paano gagamitin itong airsoft na binili ng mother mo para sa'yo. Okay? Number 1, kunin po natin ang magazine. Oops, dito upgraded. Ilang pa ganito natin? Meron sa hard case? Yan, yung sa akin. So, yun nandun? Oo. Ganito rin ba? Ganito rin? Mas mahaba. So, hindi siya magbabalanse, no? Oo. Sige, di ba? Okay lang. Ayan na. Itong unit na to, mga ka-airsoft, kaya na, kung makikita nyo, is a 2011. Pwede mong ano yun to? Pwede mong, ano ba to? I-upgrade. Sa gusto mong upgrade, pwede mo lagyan ng accessories. Pero, masasuggest ko lang, wag na. Wag mong nang lagyan ng mga accessories kasi bilang isang newbie player, kailangan magsimula ka muna doon sa standard para makabisado mo. Saka ka na mag-upgrade, maglagay ng kung ano-ano accessories pag familiar ka na rin sa unit. Okay? Kasi pag ngayon mo in-upgrade to, ang tendency, magiging dependent ka dun sa mga accessories niya. Pero syempre, mas maganda pag saka na, pag familiar ka na. Okay? Kunin natin ang silicone oil. Ang silicone oil, importante sa unit para mapatagal mo yung buhay. Pag hindi ka nag-spray ng silicone oil, naku, mabilis lang ang buhay niya. Okay? Press the valve, then spray. Okay, then spray rin rito. Mga ka-airsoft, hindi pa to upgraded magazine. Yung ano niya, sumisingaw pa. I-upgrade ko lang, no? I-upgrade ko lang. Mabilis lang naman to. Para, kasi ganito, pakita ko sa inyo. Ito yung hindi upgraded. Ito yung hindi upgraded. Tignan nyo, lalagyan ko siya ng gas. Tignan nyo kung ano mangyayari. By the way, ang gas dapat lagi nakalagay 12 ba? Pag hindi 12, delikado. Okay? Mawawala. Kaya tignan nyo, pag hindi upgraded ang magazine, tignan nyo. Kita nyo? Pag ginagasan nyo, sumisingaw.
Normal yon kasi Tokyo Marubi spec to. Tignan nyo ang gagawin ko, ha? Magagawa tayo ng magic. May ilalagay ako. Tignan nyo, hindi na siya sisingaw. Itong upgrade na to, free lang to, lalo na sa mga ka-airsoft natin. Okay, ayan, tignan nyo, ha. In-upgrade ko siya, tignan nyo. Diba? Nilagyan ko 2 seconds lang, ha. Huwag nyo lalagyan na maraming gas kasi upgraded to, eh. No need for a kumbaga matagal na gas. Huwag kayong maglalagay ng 5 seconds, huwag kayong maglalagay ng 7 seconds. 2 seconds lang kasi upgraded po ito. Marami po siyang maipuputok dahil naka fine tuning and naka trigger job na siya. Yung 2 seconds na nilagay mo, marami na pong maipuputok yun. Okay? Ngayon po, kuha po tayo ng bala, tapos lagyan po natin to. Hatakin po ito pababa. Iwasan lang po mabibitawan kasi baka mabasag po itong maglit. Pag nabasag po iyan, wala pong replacement yan. Or kung meron man, mahal. Okay? Hatakin ito pababa, then place your other thumb here para kung sakali mabitawan mo to, safety ka. Ito yung sasalo. Hatakin all the way, then dito ilalagay yung bala. Okay? Dito sa part na baba, hindi po dito, hindi dito sa taas, dito po sa baba. Hatakin. Okay. Ngayon, maglagay po tayong bala using the reloader. Pump lang po. Okay. Then, ayan. Ayan. Okay, makikita nyo, ganyan ang proper way ng orientation ng bala. Left, right, left, right, left, right, left, right. Tapos kunin natin yung unit. Siyempre, yung unit kailangan lagyan din natin ng silicone oil. Kasan natin manually, i-lock, then lagyan natin dito ng oil. Lagyan rin po natin dito ng oil sa nozzle. Okay, number 1 sa slide stopper, then sa nozzle. Ayun, okay na. Tapos, huwag na nga hatakin to pababa kasi mapupudpud. Hatakin to. Okay, yan ha. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay, ayan. Meron siyang safe, ambi. Pag naka-safe, hindi mo siya mapipindot. Pero pag in-unsafe mo, ready to fire po yan. Okay? Always finger trigger out. Kid, okay? Dun sa anak sa pamangkin, or hindi ko alam kung pamangkin to or anak, no? Na yung gagamit, no? Na ni Sir Gajir Galib, make sure lang po na ipanood nyo to doon sa bata, no? Nagagamit. Actually, medyo kinakabahan ako, medyo alanganin ako kasi, yun nga, bata yung gagamit pero I just hope na yung guidance ng magulang ay maibigay nyo. Okay? Firing po tayo mga ka-airsoft. Now firing, unsafe po natin, ready to fire. Firing! Gas. Ang lamig na magasin. Pagpasensyahan nyo na. Bakit naubos yung gas? Sabi mo, Big Man, naka-upgrade. Yes. Pag malamig ang magasin, malakas sa gas. Naka-aircon po ako, di ba kanina at the start of this video, pinaalis ko yung aircon. Kaya lang, bumubuga pa rin eh. Kasi, alam nyo naman, December, magki-Christmas. So, yung mga unit natin talagang, ayan, lagyan ko ulit ha. Okay, nilagyan kong konti, then lagyan ulit natin ng bala para makita natin kung mag-open slide. Okay, pasok ulit. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Hatak lang, wag kakawitin to. Then rest the hammer by pressing the trigger. Ito po yung unit ng ating ka-airsoft, Gajir Galib. Again, bossing, guide mo ng gusto yung bata, yung gagamit. Make sure ipanood mo to, kasi bata yan eh, di ba? Siyempre, pag bata, minsan hindi masabihan. Tapos kung first time niya nga hawak nito, siguraduhin natin, always finger trigger out, okay? Yung unit na to, going, Lambayong Street, Holo, Sulu, Gasak Drive, kay Gajir Galib. Okay?
Ready for packing and ready for shipping. Yung unit, bago itatabi, siguraduhin walang bala at dapat walang lamang hangin. Pasingawin kung matagal hindi gagamitin. Ito po yung unit for packing na po. Okay, next unit natin, no? Shoutout muna natin, boss, baka magawi kayo dito sa Kamani QC, mabigyan niyo po ako ng choices ng rifle na panalo sa quality. Bibili po ako, salamat. Harold Bautista. Sir Harold, pakisabi kayo paki-PM si Harold Bautista. Sir Harold, yes, tomorrow po, biyahe po namin, no? Pwede po namin kayong daanan, may dala, tomorrow, ay, mga airsoft, no? Tomorrow is biyahing ano natin, biyahing south, no? Pwede nyo po akong daanan, tapos, pwede po kayo magpabook, tapos dadaanan ko kayo. Ang dala kong rifle, 10 pieces, ang dala kong pistol, 50 pieces. Pwede po kayong makapili, pwede kayong tumingin, pwede kayong pumili on the spot, okay? Message lang po kayo. Tomorrow po, journey natin, okay? Sir Harold Bautista, mag-usap po tayo, kung pwede, tumawag ka or i-message ka namin, okay? Magkano po yung Glock 19 po? Sir Mark David, wala po kami available na Glock 19. We don't cater kasi masyado siyang maliit, no? So, meron kami Glock 17 and 18, mga standard version ng Glock. Mas maganda, bossing, mag-standard version ka ng Glock kaysa yung mga maliliit kasi same lang yung magiging gastos mo, BBs, then gas, tapos yung ang problema kasi dito yung yung how do you call this, yung expenses mo same lang, tapos hindi niya kayang ibigay yung quality ng service ng mga standard, no? Don't aim for Glock 19. Yung Glock 19 mahina lang siya. Kung mahina na yung 17 and 18, what more yung mas maliit yung Glock, di ba? Okay mga Airsoft, dapat itutuloy ko to, mamaya ko na i-demo kasi pinapa-fine tuning and pinapa-trigger job na ng ating Airsoft. Mamaya, after ko ma-fine tuning trigger job, so demo yung test fire natin. Babalik ako, okay? Just hope mamaya pag-roll ko nandyan ulit kayo. Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, at ito po sa inyo ng inyong likod, Pigman.